Dalhin niyo ang asong ulo niyo. At lumayas kayo. Opo. Aalis na kami ngayon din. Lalayas na kami. Nagsisimula na ang magandang palabas. Halika na. Ibaba mo yan. Wala kang galang. Bawiin mo ang kamay mo ngayon din. Tayo-tayo lang naman ito. Kumain ka lang ng kumain. Pag-usapan natin ang negosyo. Ang 600 milyon na nakuha ko kay Luzician kaninang umaga. Nandito lahat, 600 milyon. Si Luzician, ang baliw na iyon na walang sinasanto, ay masuner ang magbibigay sa iyo ng 600 milyon. Kaibigan, para kang bumubunot ng ngipin sa bibig ng tigre. Kung maghihiganti ang pamilya Lu, ang 600 milyon na ito ay magiging death warrant mo. Kung ayaw niyang mamatay, wala siyang magagawa kundi magbigay. Nasa akin ang pera. Buhay niya ang nakataya rito. Nga pala. Kumusta na ang plano? Kumalat na ang balita. Ngayon, alam na ng buong Antique Circle. O-order si Boss So ng isang batch mula sa atin. Mga anti-gang may napakataas na presyo. Kumagit na rin ang especially iya sa panig ko. Sinasadya kong sabihin sa opisina, na gusto kong magpalakas sa isang dayuhang tech mogul. Basta't magbigay tayo ng top tier na Antigo, na magugustuhan niya. Mabubuhay ulit ang kumpanya ko, para marinig niya ng malinaw. Teka lang, hindi ko maintindihan. Wala na siyang pera. Bakit pa siya nagpapanggap na bibili ng Antigo? Hindi ba't pag-aaksaya lang ito ng oras? Gamitin mo nga ang utak mo. Hindi alam ng mga tao sa labas na napalitan na ang mga tunay na gamit sa Shenbao Pavilion. Ano naman ngayon? Sa paningin ng iba, ang binili ni Su Qingyuan ay ang pinakamahalagang kayamanan ng Shenbao Pavilion. Pero ang mga tunay na Antigo ay nakatago ngayon sa bodega ni Gao Tianyuan. Kapag nalaman nila, naaasa ako sa mga anti-gang ito para makabawi. Siguradong hindi sila uupo lang at manunood. Nagmamadali si Gao Tianyuan na umatake. Siguradong gagamitin niya ang mga top tier na gamit niya para harangin tayo. Basta't maglakas loob si Gao Tianyuan na kunin ang mga tunay nating gamit. Para magpalakas sa dayuhang mogul na iyon, tatawag agad tayo ng pulis. Hulihin siya sa akto, sa pagnanakaw ng kayamanan ng pamilya Lin. Para mabulok siya sa kulungan. Palabasin ng ahas sa lungga. Pero saan tayo hahanap ng dayuhang tech mogul na iyon? Siguradong iimbestigahan ni Luzician ang background ng taong ito. Paano kung mabuking ng aktor? Hindi na kailangang umupa ng tao. Ako na ang magpapanggap, ikaw. Nagbibiro ka ba? Paano magpapanggap na dayuhang mogul ang isang tulad mo? Mabubuking ka agad ni Luzician. Gamitin mo agad ang 600 milyon na ito bilang pondo. Gumawa ng peking background ng isang offshore company. Mas patago, mas mabuti. Hindi niya ito mabubuking. Shin yun. Masyadong mapanganib ito. Kapag nabuking ka, siguradong tatapusin ka agad ni Luzician. Ligtas ba ang sitwasyon natin ngayon? Anim na raang milyon, sa buong buhay ko. Hindi pa ako nalugi ng ganito kalaki. Shin yun, dudurugin kita. Young Master Lu, may galaw na sa panig ni Su Qingyuan. Ano na naman bang pakulo ang gusto niya? Kakasend lang ng especially iya ng top secret intel. Papunta si Su Qingyuan sa Shenbao Pavilion para bumili ng isang batch ng top tier na Antigo. At mukhang wala siyang pakialam sa presyo. Antigo. Malapit nang mabankrupt ang kumpanya niya. Tapos bibili siya ng mga basura. Sira na ba ang ulo niya? Nalaman na ng especially iya. Si Su Qingyuan ay nakipag-ugnayan sa isang dayuhang tech mogul. Anong background ng tech mogul na iyon? Napakalihim ng pagkatao niya. Ang alam lang natin, isa siyang panatikong mahilig sa mga anti-gang Chino. Bumibili ng Antigo si Su Qingyuan para magpalakas sa kanya. Magpalakas sa kanya. Kapag nakuha niya ang mogul na ito, mag-i-invest agad ito ng bilyon-bilyon para buhayin ang kumpanya niya. Kinuha na ni Su Qingyuan ng huling pondo sa account. Lahat ay inilabas na. Naghahanda siya sa Shenbao Pavilion Appreciation Event bukas. Diretso na niyang tatapusin ang transaksyon. Naghihingalo na siya. Sa kakarampot na natitira sa kanya, ano bang magandang Antigo ang mabibili niya? Ipaalam agad kay Gao Tianyuan. Hindi ba't matagal na niyang gusto na kumapit sa pamilya Lu natin? Sabihin sa kanya na ilabas ang pinakamagandang Antigo niya. Ilabas niya lahat, maliwanag, taken ko siya agad.
Teka, may isa pa. Magpadala agad ng mga tauhan. Bukas, sa daan pabalik ni Su Qingyuan sa kumpanya, tambangan niyo siya. Ang mga anti-gang bibilhin niya sa Shenbao Pavilion, kasama ang sasakyan at mga gamit. Basagin niyo lahat. Walang Ira kahit isa, Lu Zishen. Hindi ba masyadong mapanganib na umatake sa kalye ng araw? Gawin mo ang sinabi ko, 2 atake sabay. Gusto kong tuluyang putulin, ang huling pag-asa niya. Paluluhurin ko siya at magmamakaawa sa akin. Lumayas ka na at gawin mo. Opo. Tapos na. Ano bang ginagawa nyo? Ginawa nyo na talaga akong personal chef nyo. Wala kaming magagawa, mula nang matikman namin ang luto mo. Ang luto ng iba, hindi na namin malunok, kaya nakikikain na lang kami. Qingyun, mamamatay na ako sa gutom. Magluto ka na. Talo na ako sa inyo, pasok na kayo. Ang plano para sa foreign investment. Kumusta na? Tapos na ang registration ng offshore shell company. Ang background info, nilagyan ng pinakamataas na level ng encryption. Walang makikitang butas si Lu Zishen. Paano naman ang kumpanya mo? Hindi na tatagal. Sinarado na ni Lu Zishen ang lahat ng channels. Kung walang papasok na pondo, sa susunod na buwan, kahit sweldo ng mga empleyado hindi na mabibigay, malapit na kaming magsara. May 300 million dito. Gamitin mo muna para sa emergency. 300 million, saan ka kumuha ng ganyan kalaking cash? Huwag ka nang magtanong. Kung magiging maayos ang plano, matatapos na natin ito ngayong buwan. Gagawa ako ng paraan para sa susunod na pondo. Buwisit na system na to. Araw-araw nagbibigay ng walang kwentang skills. Ni isang skill para kumita ng pera, wala. Ang 300 million na to. Pumunta pa ako sa underground black market, para lumaban sa illegal boxing para lang makuha to. Ang dami kong tinanggap na suntok, ang sakit-sakit. Hindi pwede, hindi ko na pwedeng tanggapin ang pera mo. Kunin mo na at sundin ang plano. Huwag mong sayangin ang paghihirap ko. Sige. Pero panandali ang solusyon lang ang perang ito. Hindi nito malulutas ang ugat ng problema. Kahit pa makapagpasweldo, kung walang bagong proyekto, mamamatay pa rin ang kumpanya, kaibigan. Tama ang sinabi ni Qingyuan. At saka, may isa pang pinakamatinding butas ngayon. Lolo. Si Qingyun ngayon. Hindi ba may background na siya sa isang overseas company? Hindi pa ba sapat yun para lokohin siya? Kulang na kulang pa. Isang bigla na lang sumulpot, na foreign tech boss. Kung aasa lang sa isang pekeng pagkatao, hindi mapipigilan si Lu Zishen. Malawak ang impluensya ng pamilya Lu. Siguradong gagawa sila ng paraan, para subukan ang tech capabilities mo. Tama. Kung gusto mong magpanggap na tech boss. Kung wala kang totoong kakayahan, at hindi makapaglabas ng bagay na magpapagulat sa kanya, hinding-hindi na ulit maloloko si Lu Zishen. Isang tingin lang, mabubuko na niya ang plano natin. Totoong bagay, nandito. Ano to? Isang blueprint. Ako mismo ang nag-design ng pinaka-advanced na New Energy Equipment Technology. New Energy Technology, bata. Isang security guard na tulad mo, may alam sa high-tech research. Reward ko to sa pag-check-in kaninang umaga. Isang new energy tech product mula 100 taon sa hinaharap. Para sa mundo ngayon, siguradong isang dimensional strike to. Ilalabas ko para gulatin kayo. May alam lang ng kaunti, Qingyun. May top-tier team si Lu Zishen. Isang tingin lang, mabubuko na niya. Pagdating ng oras, tapos na tayo. Mabubuko. Wala siyang ganoong kakayahan. Ang teknolohiya sa blueprint na to, advanced nang hindi bababa sa 50 taon sa buong mundo ngayon. Kumuha ka ng laptop at tingnan mo mismo. Qingyun, paano mo nalaman ang lahat ng to? Ano ba tong nakadrawing dito? Huwag kayong maingay. Successful ang model calculation. Theoretically, pwedeng-pwede. Ang energy conversion rate na to, ang material structure arrangement na to, paano naging posible to? Qingyuan, iya, ano bang nangyayari? Totoo to.
Kapag naging totoo ang blueprint na to, ang global new energy landscape, magbabago ng tuluyan. Ang traditional energy industry ng pamilya Lu, tuluyang masisira. Totoo ba yan? Nakagawa pa si Chin Yun ng ganitong bagay, na magpapabago sa mundo. Chin Yun, saan ba talaga galing to? Sinabi ko na, ako ang nag-design. Para makasiguro, kailangan nating i-apply ang lahat ng patents. I-apply bilang public patent. Kapag naging public yan, pag-aagawan yan ng buong mundo. Kung hindi ay pa-public, paano kakagat si Lu Zishan? Ang galing. Kapag nakita ni Lu Zishan na may hawak si Qing Yuan, na ganitong trump card patent, siguradong susugod siya, parang peteng na nakaamoy ng dugo. Tama. Gusto kong mainggit siya. Mabaliw. Ang patent na to ay, ang ultimate bait para hulihin siya. Naiintindihan ko na. Gagamitin ko agad ang lahat ng mga tagong koneksyon ko. Bukas ng tanghali, pinakamaaga, makukuha ko na ang global patent number. Tandaan mo, ilagay mo bilang aplikante ang pangalan ng overseas shell company na yon. Kapag hawak na natin ang alas na to, ang pagkakakilanlan ng dayuhang tech mogul na yon, ay tuluyan ng mapapatunayan. Siguradong maniniwala si Lu Zishan nang walang pagdududa. Siya mismo ang kusang makikipag-ugnayan sa atin. Ding, matagumpay ang pag-check-in. Nakakuha ng pabuya. Pagkakakilanlan ng pamilya Chin. Pagkakakilanlan ng pamilya Chin. Lumaki ako sa ampunan. Hindi ko nga alam kung sino ang mga magulang ko. Saan naman galing ang pamilya Chin na to? At saka, para labanan ng pamilya Lu, pinaimbestigahan ko kay Qing Yuan. Ang top 10 na mga financial group, wala namang apelyidong Chin doon. Ano bang kalokohan ang ginagawa ng sistemang to? Hindi ba si Chen Wanxing yun? Noong nasa kolehiyo pa kami. Araw-araw siyang may sundo at hatid na pribadong tsuper. Puro branded pa ang suot niya. Nang mga panahong yun, isa lang akong ulila na walang pambili ng pagkain. Siya ang palihim na tumulong sa akin para makaraos. Bakit siya nakasakay sa shared bike ngayon? At ang simple pa ng suot niya, Chen Wanxing. Chin Yun. Ikaw, isa kang security guard dito. Wala lang magawa kaya nagpapanggap na mahirap. Bakit ka nandito? Malapit nang bumagsak ang foreign trade company ng pamilya ko. Ano bang nangyari? Dati, nakipag-partner ang kumpanya namin kay Lu Zishan. Sinadya niyang day A ng kontrata. Ngayon, nahaharap kami sa napakalaking penalty fee. Tuluyan nang naputol ang capital chain namin, Lu Zishan. Ang asong ulol na yun, kung kani-kanino nangangagat. Nitong mga nakaraang araw, pumunta ako sa Yunding Villa. Nang ilang beses, gusto kong makahanap ng big boss sa loob para humingi ng investment. Pero lagi akong hinaharang ng mga security guards. Chin Yun. Wala na talaga akong ibang matakbuhan ngayon. Nakikiusap ako, pagbigyan mo na ako. Magkunwari ka na lang na hindi mo ako nakita. Papasukin mo ako para makahanap ng tao, pwede ba? Tumayo ka nga. Chin Yun, nakikiusap ako sa'yo. Kahit makapasok lang ako, kahit bugbugin pa nila ako palabas, tatanggapin ko. Hindi pwedeng masira ang kumpanya sa mga kamay ko. Gusto mong pumasok sa Yunding Villa? Pwede. Pero hindi sa ganitong paraan. Nandito na kayong lahat. May ipapakilala ako sa inyo. Chen Wanxing. Sino siya? Bakit siya nandito sa bahay mo? Biktima ni Lu Zishan. Ang foreign trade company ng pamilya niya. Malapit ng tuluyang pabagsakin ng pamilya Lu. Siya si Su Qing Yuan, ang pinakabatang female CEO ng isang tech group, at siya naman. Siya ang panganay na anak ng Shenbao Pavilion, si Lin Zixia. Ano ba talagang pagkakakilanlan ni Qing Yun? Paano niya nakilala ang dalawang big boss na to? Bumagsak na agad. Ibig sabihin, masyadong mahina ang pundasyon ng pamilya niya. Zero ang kakayahan mong humarap sa stress. Dala-dala mo ang walang kwentang pabigat na ito. Bakit ka pa bumalik? Tama si Ate Qing Yuan. Araw-araw nananakit ng tao si Lu Zishan. Kahit sino na lang inuuwi mo. Akala mo ba ikaw ang tagapagligtas? Kumain ba kayong dalawa ng pulbura? Ang init ng ulo nyo. Huwag mong ibahin ang usapan. Ipaliwanag mo kung ano talaga ang ginagawa niya. Siya ang class president ko nung college. Maganda at mabait. Dati nung nasa college pa ako, marami siyang naitulong sa akin. Hey! Maganda at mabait. Tama na. Ang kutsilyo ni Lu Zishan, nasa leeg na natin. Umupo na kayo agad. Pag-usapan natin ang seryosong bagay. May pagbabago sa plano. Pagbabago. Ang kumpanya sa ibang bansa at ang mga patent ay nasa proseso na.
Kung may magbabago ngayon, magugulo ang lahat. Kailangang baguhin. Ang orihinal na plano, 70% lang ang tsansang manalo. Mataas na ang 70%. Likas na mapagduda si Luzi Shen. Paano mo gustong baguhin? Isali siya sa laro. Isali siya. Isang bangkaroteng boss ng foreign trade. Anong magagawa niya? Isang galaw lang ni Luzi Shen. Kaya na siyang durugin. Kani-kanina lang tinanong ko si Chen Wanxing. Hindi alam ni Luzi Shen. Ang taong ito na si Chen Wanxing. Imposibleng hindi kilala ni Luzi Shen si Chen Wanxing. Sa ugali ni Luzi Shen, para pabagsakin ang isang kumpanya, siguradong mag-iimbestiga muna siya. Basta't nakumpirma niyang walang nasa likod, nakapantay ng pamilya lo nila, na mayaman at makapangyarihan, saka lang siya kikilos. Kaya, imposibleng hindi makilala si Chen Wanxing. Talagang hindi niya alam. Dahil si Chen Wanxing mula pagkabata, ay ipinaampun na sa iba. Nung bata pa ako, nabaon sa utang ang mga magulang ko. Para sa kaligtasan, ipinaampun nila ako sa kabilang nayon. Nang lumaki ako, nagkaroon ako ng hinanakit sa kanila, kaya hindi ko ibinalik ang apelyido ko. Hanggang sa huli ko na lang nalaman, na ginawa nila iyon para sa kabutihan ko. Qin Xiaofo, ilang porsyento ang kasiguraduhan mo? Dati 70% lang. Pero ngayong nandito na si Chen Wanxing, 100% na ang tsansang manalo. Unang hakbang ng plano, gumawa ng ingay. Hindi pa nakikita ni Luzi Shen si Chen Wanxing. May hawak na bilyon-bilyong pondo. Isang big boss sa teknolohiya sa ibang bansa. Siya ang gaganap. President Chen, dito po. Young Master Lu, ang totoong pagkatao ni Qin Yun, ay isang top tech boss sa ibang bansa, personal na bodyguard, at special assistant, ang big boss sa ibang bansa. Naimbestigahan na ba ang background? Naimbestigahan na. Ang kumpanyang iyon sa ibang bansa, kaka-apply lang para sa bagong enerhiya. Isang kumpanyang may patent sa black tech. Ang legal na kinatawan ay si Chen Wanxing. Ginamit namin ang aming mga koneksyon para i-verify. Mayroon talagang pondo na umaabot sa bilyon-bilyon. Kasalukuyang dumadaan sa proseso ng international settlement. Si Qin Yun ay itong si Boss Chen, ang nag-iisang contact person sa bansa. Tugma ang lahat. Anong sinisigaw mo? Ang big boss mula sa ibang bansa, siguradong kailangan ng matutuluyan pagbalik sa bansa, at ang pinakamagandang bahay sa Yunling Villa, ang pinakamakapagpapakita ng kanyang katayuan, ang nagkataon pa. Ang kapitbahay ay ang matandang iyon mula sa pamilya Lin. Dagdag pa na ang tech boss mula sa ibang bansa ay mahilig sa mga antigo. Ang pamilya Lin ay nasa magandang posisyon na. Imposible ito. Siguradong nagpapanggap lang siya. Isa lang siyang walang kwentang aso. 3 taon kaming kasal. Kahit sa pagbili ng gulay ay kailangang magtipid. Sobrang hirap. Paano siya naging bodyguard ng isang big boss? Tama, Young Master Lu. Huwag po kayong magpaloko. 3 taon siyang nagtrabaho sa ilalim ko. Minura ko siya na parang apo ko. Ni hindi man lang siya makaimik. Tsaka, sa Imperial Capital, ang Villa area sa Magic City, hindi ba mas makakapagpakita ng katayuan? Bakit kailangan dito? Manahimik kayo, kayong dalawang tanga. Yang Rui, ano ang pangunahing negosyo ng kumpanya mo? Bagong enerhiya at industriya ng teknolohiya. Konektado ba? Oo. Pumunta si Qin Yun sa kumpanya mo. Nagtitiis na nagtrabaho ng 3 taon. Sa totoo lang ay nag-iimbestiga siya para sa boss niya. Target ng acquisition. Song Ya. Tungkol naman sa pagpapakasal sa iyo. Isa lang siyang top agent. Paraan lang para magtago. Pinatutunayan ng mga pangyayari na kayo ay mga tandang walang lunas. Iniwan ng ganito kalaking puno ng pera. Binunot pa mula sa ugat. Ginalit ng husto ang tao. Pumunta kayo sa sulok ngayon din. Mga tanga. Bakit pinili ng tech boss mula sa ibang bansa, ang Yunling Villa area? Iyon ay dahil kay Qin Yun. Pinona si Qin Yun na ipadala sa bansa, kaya ang lahat ay nakasentro kay Qin Yun. Kung sasabihin ni Qin Yun na maganda sa Imperial Capital, doon pupunta ang big boss mula sa ibang bansa. Kung sasabihin ni Qin Yun na maganda sa Magic City, doon pupunta ang big boss mula sa ibang bansa. Naiintindihan nyo na ba? Young Master Lu, kapag dumating na ang bilyon-bilyong pondo, mananalo si Su Qingyuan sa kasunduan. Mawawalan ng saysay ang pagpapahirap natin ngayon. Anong gagawin natin? Siyempre, aagawin natin. Aagawin. Ang mga chips na kayang ilabas ni Su Qingyuan, kayang higaitan ng pamilya Luko ng 10 beses. Itong bilyon-bilyong cake na ito, kasama na ang patent sa bagong enerhiya na magpapabago sa industriya. Lulunukin ko ng buo.
Ihanda ang sasakyan papuntang Yunling Villa ngayon din. Gusto kong makilala ng personal itong si Boss Chen. Opo. Ilang araw na ito, hindi man lang tumawag si Lu Zishen. Gumagana ba talaga ang plano mo? Umupo ka, naihanda na ang pugad. Kailangan na lang nating maghintay na kumagat ang isda. Paano tayo maghihintay? Wala man lang silang ginagawa. Baka nakita na niya ang totoo. Napeke si Chen Wanxing. Imposible. Lahat ng records ko sa paglabas ng bansa, pati ang daloy ng pondo, ay naka-encrypt na lahat. Walang butas. Pero hindi na ako makapaghintay. Anong nangyari? Hindi nakakayanin ng grupo. Parang asong ulol si Lu Zishen. Ginamit niya ang alas ng pamilya Lu ngayon, at pilit na pinutol. Ang supply chain natin sa chip, talagang asong ulol. Hindi lang yan. Inutusan niya ang mga malalaking bangko, na bawiin ng maaga ang mga pautang. Ngayong hapon, ang 3 core tech teams ng kumpanya, ay kinuha niya gamit ang 10 beses na mas malaking sahod. Ate Ching Yuan. Baka bago pa kumagat si Lu Zishen. Bumagsak na ako rito. Buksan mo at tingnan. Ito. Bukod sa pamilya Lo sa Kyoto, ang 3 pang malalaking conglomerates ay nagbigay ng letter of intent para sa kooperasyon. Pati ang pamilya Suko ay kasama. Patanjin nga, Shin yun. Ito ay galing sa 3 matatandang yun, na sila mismo ang nagtatak. Paano mo nakuha to? High-tech na makakapagpabago ng sitwasyon. Bagong produkto ng enerhiya. Sino ba ang ayaw solohin yan? Hindi lang sa loob ng bansa. Ang 6 na ito, ay mula sa mga nangungunang conglomerate sa ibang bansa, na nag-alok ng napakalaking halaga. Sila, ay nandito lahat para sa bagong teknolohiya ng enerhiya. Ang mga kondisyon ay mas nakakabaliw kaysa sa isa't isa. Diyos ko! Sa dami ng mga nangungunang conglomerates na nag-aagawan magbigay ng pera, pumili na lang tayo ng isa at pumirma. Hindi ba pwede yon? Ang makipagtulungan sa mga conglomerates, ay parang pakikipagkasundo sa tigre. Bakit mo nilabas ang mga dokumentong ito? Para saan? Ikalat mo. Isa publiko ang mga letter of intent. Hindi pwedeng isa publiko lahat. I-leak mo ng patago. Lalo na kay Lu Zishen. Sa mga especially iyan niya sa Yunling Villa. Anong balak mo? Hindi ba mayabang si Lu Zishen? Basta ikalat mo ang mga balitang ito, para malaman niya, na buong mundo ang nag-aagawan. Sa proyektong ito, hulaan mo. Makakaupo pa kaya ng tahimik ang pamilya Lu niya. Ang galing, hindi papayag ang pamilya Lu, na ang ganitong teknolohiya, ay mapunta sa kalaban. Siguradong magpapanik si Lu Zishen. Mas nagpapanik siya, mas madali siyang magkamali. Sa takot na maunahan, gagawin niya ang lahat, para kagatin ang may lason na karne na ito. Magandang patibong. Shin yun. Nandito na sila. Ano ang susunod na plano? Lumapit kayong lahat. Chen Wanxing, mabuti pa'y mang-agaw ka na lang ng harapan. Huwag kang pumirma, kung gayon, hintayin mo ang pagkalugi at liquidation. Shin yun, tayo na. Tumabi kayo. President Su, huwag mong sisirain. Lumabas kayong lahat. Young Master Lu. Nasira ang usapan ni Su Qingyuan at Chen Wanxing. Ipaliwanag mo ng detalyado. 10 minuto ang nakalipas. Sa loob ng opisina ni Su Qingyuan, nag-away ng matindi ang dalawa. Mismong mga empleyado sa buong palapag ang nakakita. Si Qin Yun mismo ang naghawi ng daan. Ineskorten niya si Chen Wanxing paalis. Nabaliw sa galit si Su Qingyuan. Pinagbabasag niya ang opisina ng presidente hanggang sa masira. Ha, mabuti. Napakabuti. Itong si Su Qingyuan. Kahit nasa bingit na ng kawalan, nagmamalaki pa rin. Tingnan mo ang buong bansa, bukod sa pamilya Luko. Sino ang may karapatan na lamunin ang patent ng bagong enerhiya na iyon? Bukod sa inyo, Young Master Lu. Walang sino man ang karapat-dapat. Gao Tian Yuan. Ang mga bagay na ipinagkatiwala ko sa iyo. Kumusta na ang paghahanda? Huwag kayong mag-alala. Handa na ang lahat. Mga calligraphy at painting mula sa Tang at Song, mga opisyal na porselana mula sa Ming at Qing, at ilang bihirang bronzeware. Puno ang 3 armored car. Sigurado bang tunay ang mga ito? Yung bodyguard na si Qin Yun, eksperto siya sa mga antigo. Siguradong tunay ang mga ito. Ang mga inilabas na gamit, siguradong mapapanganga ang big boss na iyon mula sa ibang bansa. Hindi niya maaalis ang tingin niya. Magaling ang ginawa mo.
Basta makuha natin si Chen Wanxing. Hindi na makakabangon pa si Su Qingyuan. Wala siyang magagawa kundi gumapang sa kama ko, at magmakaawa sa akin. Tawagin mo agad ang lahat ng tauhan. Opo. Ihanda ang sasakyan. Papunta sa villa sa gitna ng lawa. Young Master Lu. Kailangan ba nating magpa-appointment muna? Anong appointment? Mahalaga ang bilis sa labanan. Pupunta ako ngayon din, para agawin ang piraso ng cake na ito. Tayo na. Nagawa na ang pugad. Naikakalat na rin ang pain. Susunod. Hihintayin na lang nating kumagit ang isda. Itong ganitong pag-aaway sa publiko, masyadong halata ang pagpapanggap na nasaktan. Si Lu Zishan ay likas na mapagduda. Maloloko ba siya? Ang pinakamataas na antas ng labanan sa negosyo. Kadalasan ay ang pinakasimple at walang palamuti. Maupo ka. Ito ay pagsusugal ng bilyon-bilyon. Paano kung mahalata niya? Habang mas komplikado ang plano, mas maraming butas, ang simple at marahas na labanan, ay ang pinakamadaling magpapaniwala sa kanya ng walang duda. Ganyan talaga kapag masyadong nag-aalala, nagkakagulo. Ngayon, si Qin Yun mismo ang nagbabantay sa'yo. Pati ba naman siya hindi mo pinagkakatiwalaan? Kaya nga, sinusubuan ka na nga ng iba, natatakot ka pa ring mapaso. Kung hindi mo na kayang umarte, magpalit na tayo ng tao habang maaga pa. Ang mga pambihirang anti-gang gamit ko rito, kumpleto na lahat. Sa Crown Hotel, nakabook na rin ang marangyang piging. Mr. Qin, nasa labas si Lu Zishan. Handa na ang entablado. Ayan na, nandito na ang mga artista. Iwan mo ang mga dokumento, at papasukin mo siya. President Chen, kahapon sa opisina, nawalan ako ng kontrol sa emosyon ko, para humingi ng paumanhin. Naghanda ako sa Crown Hotel, ng pinakamataas na antas ng piging ng paghingi ng tawad. Sana po ay makapunta kayo. Piging ng paghingi ng tawad, Su Qingyuan. Ngayon nga, kahit sahod ng mga empleyado mo, hindi mo na maibigay. Saan ka kukuha ng pampapiging? President Chen, ako ang mula sa pamilyang Lu ng Imperial Capital. Si Lu Zishan, ang pamilyang Lu ang inyong pinakamahusay na kasosyo. Kalahating buwan na ang nakalipas. Nagdala ng mga tao si Young Master Lu. At hinaranggan ang gate ng subdivision na ito. Balak pa sanang pilayin ang dalawang kamay ko. Ito ba ang ugali ng pamilyang Lu sa pakikipag-usap ng negosyo? Iba rin talaga. Qin Yun, huwag kang masyadong mayabang. Bago ka manakit ng aso, tingnan mo muna ang amo. Kung ganito ang sapilitang pamamaraan ni Young Master Lu, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Ihatid ang bisita palabas. Special Assistant Qin, isang hindi pagkakaunawaan ang nangyari noon. May 10 milyon sa card na ito. Ituring mo na lang na deposito at pambayad pinsala ko sa'yo. Talagang napakayaman ni Young Master Lu. President Chen, sapat na siguro ang sinseridad na ito, dahil naghanda ng piging si President Su. Bakit hindi na lang sumama si Young Master Lu sa mismong piging? Magkakaroon tayo ng pampublikong bidding. Kung sino ang makakapagbigay ng mas malaking pusta, siya ang magkakaroon ng buong karapatan na maging ahente ng aking bagong teknolohiya sa enerhiya. Sige, kumbinsido na ako. Ang bidding na ito, siguradong makukuha ng pamilyang Lu. Special Assistant Qin, ihatid ang bisita palabas. Nandoon ang pinto. Young Master Lu, mauna na kayo. Qin Yun, nababaliw ka na ba? Wala namang pangingikil sa script. Bakit kailangan mo pang gumawa ng gulo? At inisin si Lu Zishan. Aray, Lolo, bakit mo ako pinalo? Pinalo kita dahil ang tanga mo. Matagal nang magkaaway, sina Qin Yun at Lu Zishan. Kung pumunta man si Lu Zishan ngayon, magiging magalang si Qin Yun at hindi magsasalita. Sa tingin mo ba, sa pagiging mapaghinala ni Lu Zishan, magdududa kaya siya na gagamitin ni Qin Yun ang pagkakataong ito para manggulo? At kikilan siya ng harapan. Ang iisipin lang ni Lu Zishan, ang bodyguard na ito ay makitid ang utak, mukhang pera at sekim. Sa ganitong paraan, natural lang na magpakita siya ng pagtatanim ng galit. At mas lalong magpapababa ng bantay, ni Lu Zishan. Isa pa lang yan, ang pinakamatinding dahilan ay siya. Ako. Nang pumasok si Lu Zishan kanina, hindi mo maitago ang galit sa mga mata mo. Kung titingnan ka pa ni Lu Zishan ng 2 segundo, siguradong makikita niya ang butas. Ako. Tinitingnan ko ang kaaway na Samira sa pamilya ko. Talagang hindi ko mapigilan. Kaya kailangan kong lumabas at gumawa ng gulo. Para bigyan ka ng makatwirang dahilan para magalit. Para isipin ni Lu Zishan na nagagalit ka sa sarili mong bodyguard. Dahil minaliit ka kaya ka nagalit. Kung hindi ko ginawa yon, matagal na sanang nabisto ang pagkatao mo. Patawad. Muntik ko nang masira ang plano kanina. Pangako ko. Hindi na ako magiging padalos-dalos sa susunod. Wala kang kwenta. Puro ka lang perwisyo. Tama na.
Nasa iisang bangka na tayo ngayon. Ang pag-aaway ay mas lalo lang magpapabilis ng kamatayan natin. Shin Yun, tungkol sa bidding. Paano kung may mga dayuhang top conglomerates na biglang sumulpot para agawin ang deal? Baka kaya pa nating makipaglaro kay Lu Zishan. Pero laban sa mga international giants, wala tayong laban. Imposibleng may sumulpot na dayuhan para mang-agaw. Bakit ka nakakasiguro? Matagal ko nang ginamit ang mga overseas shell companies para ilabas ang mga patakaran. Ang bagong energy patent authorization na ito, isa lang bawat rehiyon, exclusive agency rights. Kaya ano ngayon? Ang mga dayuhang conglomerate giants ay nagpapatayan na sa sarili nilang teritoryo. Nagkakagulo na sila, walang sinuman, at walang may oras para pumunta sa daksha at manggulo. Ang labanan bukas ay para lang sa mga gutom na lobo dito sa bansa. Ang galing ng ginawa mong pagputol sa mga posibleng mangyari. Kontrolado mo ang lahat. Ang bilyong pisong bagong energy patent. Masyadong malaki ang taba nito. Kung mag-aaway ang apat na pamilya natin, masasaktan ng buong imperial capital. Ang negosyo ay parang digmaan. Kanya-kanyang diskarte. Kung sino ang may mas maraming pera, sa kanya pipirma ang mga dayuhang boss. Ang teknolohiyang ito, kukunin ng pamilya Suko. Kahit magkano ang ilabas nyo, magdadagdag agad ang pamilya Suko ng 10%. Su Hangay. Masyadong malaki ang bunganga mo. Kaya ba ng pondo ng pamilya Sumo? Kung kaya o hindi, malalaman natin bukas sa Crown Hotel.